Pakan po natin ang Diyos ngayong pong umaga. Hallelujah. Be exalted higher and higher. Amen po ba dan? Amen. Hallelujah. Sino po ang nagagalak ngayong pong umaga? Nakikita po yung katabi. Yung katabi. Yan. Ayun. Ayun. Lala ko na. Yan. Tunay nga na ang Diyos po ay dakila ngayong pong umaga. Sino po nagsasabi na ang Diyos po ay dakila ngayong pong umaga? May isa pong kapatid na nagsabi, ang sabi niya po ay hindi daw po tayo yung nagde-define ng faith. It is the faith that define us. Tama po ba? Yung pananampalataya daw po natin sa Panginoon yung nagde-define. Pag sabi nagde-define yung nagbibigay ng meaning sa atin sa Diyos. Amen po ba doon? Sino na po ang handang makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Ako po excited kasi kailan po ba ako huling nagsalita? Parang medyo matagal na no? So ngayon po ay binigyan po tayo ulit ng pagkakataon ng Diyos na makapag-share. Okay, pero bago po tayo bulay-bulay ng salita ng Diyos, pag-aralan kung ano po yung pag-aaralan po natin. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong lahat ay pumikit, ipanalangin po natin sa Diyos ang ating pong salita. Diyos naming amang makapangyarihan, lubos po kaming nagpapasalamat dahil hindi po nagmamaliw ang iyong pag-ibig, hindi po nagmamaliw ang iyong kapangyarihan sa bawat isa. Lord, ngayon pong oras pong ito, ang iyong pong lingkod ay magsasalita para po sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ako, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala at lahat po ng nais mo pong sabihin po ngayong pong umaga, ang siya pong amin pong namnamin sa amin pong spiritual na buhay at magamit po namin sa amin pong buhay as well, Panginoon. Maraming salamat po at ihanda mo ang puso po namin, ang amin pong isipan, ang amin pong sarili sa pakikinig dahil alam po namin na meron pong gagawing maganda ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay siyempre tungkol pa rin po sa ating pong month theme na all about Word of God or Bible. So, yan. Pinakita na nila ang ating pag-aaralan. So, ang pag-aaralan po talaga natin ay tungkol pa rin po sa Word of God. Yan. At yan. Basahin po natin ang ating pong pag-aaralan sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 23 hanggang 25. Sa English po is 1 Peter chapter 1, verse 23 to 25. Sumigaw po ng amen ang nakakita po na ng verse. Yan. Ang ganda po ng sigaw nila. Yung hindi po nakakarinig ng kapitbahay. Yan. Amen. Sabi daw po ng Panginoon, ang bibig daw po natin ay makapangyarihan. Amen po ba doon? Mahina pa din. Hindi po yan makakagising ng tulog. Alright. Nakita na po? Amen. Yan, medyo lumalakas na, nabubuhay na ng konti. Ayan, ang sabi po sa New International Version, NIV, pasensya na po, English po kasi. No? Pero babasahin ko po sa inyo mamayang Tagalog. For you have been born again. Sino po yung na-born again? Taas ang kamay. Sa lahat, yan. Amen. For you have been born again, not of the perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers, and the flowers fall. But the word of the Lord endures forever. Inuulit ko po, but the word of the Lord endures forever, and this is the word that was preached unto you. Naniniwala po ba kayo na may nag-preach po sa inyo, may nag-share po sa inyo? Okay. Bumabalik po ulit tayo sa medyo mababang gisingin po natin ulit. Tayo po ay naririto kasi may nag-preach po. Alright? Kaya po,
hindi po aksidente na or gusto nyo na lang po magpunta sa church kasi wala po tayong ginagawa sa bahay at nandito po tayo ngayon para mag-aral ng salita ng Diyos. Meron po at merong nanalangin po sa atin kaya nandito po tayo. Ngayon, ang pag-aaralan po natin ay ito. Yan. At meron po tayong 2 tanong na sasagutin ngayon pong umaga. Alright? Next slide po. What is gospel and why it must be applied? Ang title po natin is Applied Word of God. Nalaman po natin, may nag-share po sa atin ngayon, paano po natin siya i-apply at bakit natin siya kailangang i-apply. Kaya po, ngayon po, meron po tayong, next slide nga po ulit, next slide. Yan, meron po tayong 4 points na pag-aaralan for today's video. Yan. Number 1, the Bible is God's incontestable word. Number 2, the Bible is God's incorruptible word. Hindi daw po yan nasisira. Pangatlo, the Bible is God's indestructible word. Hindi po yan nawawasak. Hindi nasisira, hindi nawawasak. At pang-apat, the Bible is God's indispensable word. Kailangan po yan. Yan. Okay po. Nalaman po natin sa lahat ng pag-aaral po natin, meron po tayong mga training, meron po tayong mga school, may Bible school po tayo, nalaman po natin. And ang salita po ng Diyos, kapag po yan ay sinishare, nalalaman po natin, tawag po doon ay knowledge. Ngayon, pag-aaralan po natin bakit natin siya kailangang i-apply. Kasi doon na po tayo. Ang theme po natin for this 2024 is to become a Spirit-filled Christian. So, paano po tayo magiging Spirit-filled kung hindi natin alam yung Bible? Paano po tayo makakapag share ng salita ng Diyos kung tayo hindi natin alam yung Bible? At bakit ba natin to ina-apply? Kasi sa school, ito po yung talagang napagtanto ko din sa school, bakit kailangan pa ng mga algebra, trigonometry, plus, minus, divide, times lang naman yung talagang kadalasang kailangan. Malalaman po natin. At napagtanto ko, kapag pala, kailangan po natin ng engineering. Gusto kong maging construction worker sa pagtatayo ng tulay. Hindi lang po basta plus minus ang kailangan dyan. Meron pong estimation. Tama ba ko, Jesse? Estimation, yan. Importante po yan. Kaya ngayon po, pag-aaralan po natin, bakit kailangang i-apply ang salita ng Panginoon? Next slide po. Hinanap ko po yung ibig sabihin ng incontestable, kasi yun po yung una natin pag-aaralan. The Bible is God's incontestable word. Pag sinabi pong incontestable, ito po'y malinaw, clear, ito po'y sigurado, sure, ito po ay unmistakable, hindi po nagkakamali, tulad po ng sinabi. At ito po'y final, ito po ay, ano bang Tagalog ng final? Wala nang, pagdating po sa thesis, yung ating pong libro, sino na po dito nakapag-thesis? Anong tawag doon? Meron pa sa senior high school niyan research paper, yan. Final po yan. Wala na po yung mali. Di ba? Naalala ko noon, nung ako po ay college, actually high school, si Ate Grace ay nagmamasteral at panoon dyan sa bahay namin. Lagi ko po nakikita marami pong papel sa kwarto. Tapos, pag tinignan ko, hardbound, tapos pare-pares naman ng title. So, alam ko po na research paper. Pero pag binuklat ko po, maraming mali. Maraming ganito, maraming grammar. Tama ba, Ate Grace? Maraming kailangang baguhin. Pero ang sabi po ng Panginoon, ang Bible daw po, kaya kailangan po natin siyang i-apply because it is God's
incontestable word. Final na, walang mali yan. Walang kayang tumalo dyan. At ang sabi po tingnan po natin, simple lang po kasi ang salita ng Diyos. At sabi nga po dito, clear at sure. Ang sabi po sa Romans 10:17, basahin po natin. Romans 10:17. Pwede ba nating i-flash sa ating screen para hindi ko nahanapin sa Bible? Romans 10:17. Alam ko naman po na medyo kabisado po natin ito. Sa English, ito ay... Okay, sa Tagalog. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sa English po, faith. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw po natin, simple lang po, nanggagaling po yan sa pakikinig. Tulad ng ginagawa po natin, nagkakaroon po tayo ng faith, nadadagdagan po yung faith natin. Yung mga nanay po, kapag nag-uutos sa kanila yung mga anak, yan, malalaman pong naikinig yung mga anak kapag sinusunod. Tama po ba? Tama po yan. Kasi yung anak ko din, kapag madalas talagang buntal, palo, kasi hindi naikinig eh. Yan. Ang sabi po ng Bible, kaya siya naging incontestable kasi ito po yung pinagmumulan po natin ng faith. Diba? Pangalawa po, balik po tayo dun sa slide. Sword. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 17, yan. Sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 17, yan. Dun sa B, gamitin, basahin natin po. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos pala ay sword. Yan din po ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12. Di ba? Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay katulad ng isang tabak na magkabilay talim. Pinag-aralan po natin ito nung ating pastor ay si Kuya PJ about the symbols. And then, ang word ng Panginoon, kaya siya tinawag na incontestable kasi yan po yung katotohanan. Kapag katotohanan po, makikita po natin yan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ang sabi po dyan ay, kaya nga kami lagi nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap bilang salita, kundi bilang tunay na salita. Yan, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. So nakikita pala sa atin yung salita ng Diyos. Kaya po ito tinawag na incontestable word of God. Okay? So ngayon po, doon po tayo sa second slide. Kaya po tinawag na incontestable word of God ang Bible kasi po sinabi po dito na sa first 5 books, over 500 times po siyang sinabing word of God. Sinabi po sa Book of the Prophets, over 1,000 times na word of God. And almost 4,000 or over 4,000 times po na sinabi sa buong Old Testament na word of God ito. At dito rin po sa New Testament, sinasabi din po na word of God for 44 times. Napakadaming beses po na word of God. Importante po ito kasi galing po ito sa Panginoon. Paano halimbawa kapag ang sinabi ay paggaling natin sa sa presidente ang salita. Sinusunod din natin kasi utos 'yon. Ganun din dito. Dahil ang Diyos natin ay Diyos, importante siya kasi yan ay galing sa Panginoon. Next slide po. Yung title po na Word of God, di ba nanggaling po sa Panginoon, ito po'y binigay din po sa Panginoong Hesus. Tinawag din po na word of
na salita ng Diyos si Jesus. Kung makikita po ninyo dito, Jesus and the Bible are not identical. Pag sinabi pong identical, exactly alike. Pero, sabi doon, but they are inseparable. Hindi po sila mapaghihiwalay. Kasi nga po, di ba, sabi sa John 1:1, di ba? Naroon na ang salita, at ang salita ay naging Diyos, di ba? At ang salita ay Diyos. And therefore, nung babasahin pa po natin sa susunod na verses, si Jesus po yung salita. Next slide po. Kaya nga po, sinasabi na incontestable word ang Bible kasi si Jesus po ito. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang Word of God sa Lord of the Word. Ayan po. You cannot separate the Word of the Lord from the Lord of the Word. Ang mga hari po, kapag po sila ay nagbibigay ng decree, nagbibigay po sila ng utos, gumagamit po sila ng salita. At kapag ang hari ay nagsalita, yun po ay absolute power. Kailangan pong sundin. Naalala po ba natin yung kwento po ni Daniel, na ang sabi ay, sige, magpatayo ka ng rebulto ko at sasambahin yon. Ang sino mang hindi sumunod ay papatayin at ipatatapon sa mga leyon. 'Di ba? Kalaunan, hindi sinunod ni Daniel kasi nga talagang sumusunod siya sa Panginoon, 3 beses pa siya at nakaharap pa siya doon sa bintana na nakaharap sa rebulto, lumuluhod siya sa Panginoon at nagpe-pray 3 times a day, parang gamot, parang pagkain, 3 times a day. At nalaman yon ng mga kapwa niya matatalino, kapwa niya opisyal at sinumbong sa hari. Ngayon, ito po ay si Daniel dinala sa Lion's Den. And hindi po siya inano. Nung makalabas na siya, nag-alala si Haring Dario. Kaya ang sabi niya, hindi ko pwedeng baliin ito kasi may selyo ko na ito eh. Maglalagay na lang ako ng panibagong utos. Ibig sabihin po, na hindi po pwede na paglayuin ang salita ng Diyos sa Diyos ng salita. Kaya nga po, napaka-importante po na ang Bible ay lagi din po nating binabasa kasi ito po ay nagbibigay po ng power sa atin. Kaya nga po lagi nang sinabi ko po kanina, medyo humihina po ang pag-amen natin. Kasi nandun po yung power. Gamitin po natin yung ating power kasi ito po yung magbibigay po sa atin ng faith, ng lakas. Yan. Next slide po. Ito po yung mga pagkakaparehas ni Lord Jesus sa Word of God. Number 1 po, nabanggit po ng ating pong pastor na yung Word of God is inspired by God. Meron pong 1,500 years na sinulat ng mga ng 30 tao, namatay po sila matagal na, and hindi po pantay-pantay yung kanilang o hindi po sila nagkatagpog-tagpo. Hindi po yan isang event, yan ay mahabang panahon. Ang sabi po diyan, Word of God is inspired by God. Jesus is also inspired by God kasi God sent His Son kasi nga mahal niya tayo. Pangalawa po, Word of God will last forever. Ang sabi po dun sa verse na binasa po natin, sa chapter 1, verse 25, the Word of the Lord endures forever. Sabi din po ng Revelations 1:8, Jesus is alive forevermore. Kaya nga po may kantang, alive, alive, alive forevermore. Jesus is alive. Alive forever. Yan po yun. Dahil po si Jesus is alive forevermore. Yan po yung pagkakaparehas. Pangatlo po, Thy word is the lamp unto my feet. Yan. Ano pong masasabi natin po dito? Diba sa Psalms 119 verse 105. Yung word of God po is light unto our feet. Ganon din po si Jesus. Tinawag din po siyang light. Ang sabi po sa John 8:12, siya po ang light of the world. Makikita po natin doon sa verse na yon, meron ako ditong kopya.
Saan ba yung aking verse? Yan, ito pala. Ito, basahin natin sa English. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Yan po. Di ba po napakaganda pong isipin na yung Word of God, ito palang Bible na binabasa natin, is light of unto our feet, and Jesus is also light as well. Pang-apat, John 17:17, sinasabi po na ang word of the Lord is truth. Ganun din po si Jesus. Truth, the life, and the way. Sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Di ba po? Kaya po, makikita po talaga natin na we cannot separate the word of the Lord through the Lord of the Word. Alright? Kaya po, yan po yung dahilan bakit kailangan po nating i-apply ang salita ng Panginoon. Next slide po. Yan. Kung kanina, incontestable word ang salita ng Panginoon, dito naman po, incorruptible word. The Bible is God's incorruptible word. Verse 23, for you have been born again, not of the perishable seed, but of the imperishable. Pag sinabi pong perishable, yung nasisira. Di ba po sa mga truck, yung mga delivery, nakikita niyo po doon, perishable goods. Do not delay perishable goods. Yan. Ito po yung ibig sabihin nun, nasisira. Sabi po doon, not of the perishable, but of the imperishable. Amen. Hindi daw po nasisira. Sino po yung gusto ng pagkain hindi napapanis? Yung tuloy-tuloy. Ayan. This is the word of the Lord. Ito po yung pagkain na hindi napapanis. Kahit araw-araw pa natin niyang i-stock sa bahay. Kahit lagyan natin ng asin, lagay sa rep. Huwag niya malagay yung Bible sa rep. Ha? Wag. Through the living and enduring Word of God. So, tunay po na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Di ba po ang pangako ng Panginoon kay Abraham ay magiging isang bansa siya. Dadami ang kanyang angkan, nasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Ito na po yun. Tayo na po yun. Tayo na po yung kasindami ng bituin. Tayo na po yung kasindami ng buhangin. Kasi ang Diyos ay tunay. Kaya po yung salita niya ay living and enduring Word of God. Sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yan po yung sinasabi dyan. Kaya po, hindi po pwede na yung pinag-aaralan po natin, hindi po totoo. Kasi ginagamit po yan sa pangre-rebuke. Sabi nga po nung mga tropa ko dati, kapag may crush daw, kailangan daw sabihin. Kasi daw, open rebuke is better than secret love. Tama ba ako dun? Parang hindi naman ata. I-rebuke mo yung kausap mo. Kasi may secret love ako sa'yo, sabi sa Bible eh. Pero po, ang sabi po dito, God breathes, kaya po incorruptible. And makikita po natin dito na hindi po natin makikitaan ng kahit anong blemish o batik yung salita ng Diyos. Wala po tayong makikitang kahit anong kamalian. Lahat po tugma-tugma. Remember po yung nakita po natin na illustration ng ating pastor, yung connection, yung nakaganon. Hindi ko siya na-prepare pero may kita natin doon na
ano siya, hindi pa pwedeng, hindi yun magagawa ng isang tao. Tanging lampas lang sa kaisipan ng tao makakagawa nun. At isa pa po, kaya po ang salita ng Diyos ay incorruptible kasi po ito po ay ginagamit natin sa pagre-rebuke. And Word of God has withstood. Pag sinabi pong withstood, na paglabanan na po yung mga shoddy. Ano po ba yung shoddy? Shoddy, S-H-O-D-D-Y. Low quality na preaching. Or mga sharing. O mga kamalian. Ginagamit po yan sa correcting. Di ba po? Rebuke, correcting, training, and teaching. Kaya po, Bible is God's incorruptible word. At marami po yung scientists na nagsasabi na hindi daw po totoo yung Bible. Marami po silang theory. Pero kung bibigyan po natin sila ng oras, kung bibigyan po natin sila ng panahon, makikita po natin na may mga scientists po na yung Bible din po yung pinagbabasehan po nila ng scientific history. And ito po ay magpapatunay lang na kapag po ang isang scientist nag-agree po sa Word of God, it proves only po na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kasi po, ang Diyos ay talagang pinakita niya na sa ating DNA kung gaano ka-intricate, kung gaano ka-delicate yung pag-iisip ng Panginoon. Na iba-iba, fingerprint nga lang eh. Iba-iba na tayo sa buong mundo. Next slide po. Pangatlo po. The Bible is God's indestructible word. Verse 23, living and enduring word of God. Verse 25, the word of the Lord endures forever. Marami na pong pagkakataon na may nag-persecute na po sa Christian. Even pagka-ascend pa lang ng Panginoon, or yung, di ba, marami nang na-persecute ang ating mga kapwa-tao na hindi naniniwala sa Diyos. And masasabi ko po na ang Bible po, hindi po yan book of the month. Yan po ay book of the ages. Bakit po? Marami na nga pong nagsulat eh. Mahaba na nga po yung oras na ginugol nila sa pagsusulat. And sabi po sa Matthew chapter 23 verse 35, tingnan po natin, Matthew 23 verse 25. ba? 35, sorry. 33:5, sorry. Matthew 24 yan. 24:35. Yan, kaya pala iba. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Sa English po, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Sabi din po yan sa Matthew 13:31 and Luke 21:33, yung synoptic gospel po. Na ang Bible, ang salita ng Diyos ay hindi po masisira. Yung pangako nga ng Panginoon kay Noah, hanggang ngayon po nararanasan po natin. Amen po ba doon? Ano po yung sign na hindi na po tayo magugunaw? There's a rainbow. There's a rainbow always after the rain. Yan. Scientifically din po, kaya daw po may rainbow kasi yung prism, yung white light, tumatagos po dun sa, ano ba yan? Sa water particles, tas nagiging rainbow po. Imagine po ninyo, kaya ba ng taong gumawa ng ganun? Di ba?
Talagang napaka-makapangyarihan po ng ating pong Panginoon. Diba? Kaya nga po binigay ng Diyos, yan na, meron na kayong rainbow Hindi ko na kayo gugunawin ng tubig. Kaya pag bumaha po sa floodway, hindi pa po katapusan ng floodway. Nagtataka nga po yung mga katrabaho ko, saan ka nakatira? Sa floodway. Di laging binabaha doon. Ay, hindi. Hindi. Floodway, dinadaanan lang. Dinadaanan lang. Naalala ko po nung nagulat po talaga ako na hindi po ako makapaniwala na binaha po talaga kami. Binaha tayo, di ba? Binaha tayo. Nung Undoy, September 9, 2009. September 9. Tandang-tanda ko pa yon. Tandang-tanda ko pa yon na galing po ako ng NSTP, pauwi po ako noon, alas 10. Tandang-tanda ko yung oras, no? Kasi first time talagang mangyari sa Taytay yun ay sa floodway yun Nababahain po ang floodway hanggang dibdib. Hindi naman po yun tayo binabaha Yan po. Kaya po, pag nakita niyo yung tubig, pag bumabaha, itaas lang po yung gamit. Itaas lang po. Huwag po kayong magpapanik. Hindi po ganun. Tunay po at makapangyarihan ng salita ng Diyos. Meron po ako yung mga ipapakita na picture. Yan. Susunod po. Doon po tayo sa slide. Ito po yung inaabangan. Inaabangan ng mga nakita ng aking sige, ito. Next. Yan. Napaka-pogi, no? Ang pogi nito, no? Sana, para kamukha ng tatay ko yan. Balik po natin dun sa previous slide. Ito po yung mga emperor, kung sino po yung nagpahirap sa mga Kristiyano noon. Kaya po, dapat po tayong magalak kasi hindi po natin to naranasan. Dapat po tayong magbunyi kasi ang kalaban lang po natin ay antok, katamaran, at TikTok at Netflix. Yan yung mga YouTube. Yan po yung mga kalaban natin. Sila. Ang kalaban po nila, pana, espada, apoy. Yan. Ano pa ba? Mantika. Yan. Kalaban po nila. Bakit po? Ito po yung sabihin ko po magfo-focus po tayo dito. Tsaka dito. Yan. Kay Diocletian and kay Constantine. Si Diocletian po, tsaka si Galerius, si Maximian, and Constantius, sila po yung emperador na gustong-gustong i-persecute yung Christian. Kasi gusto po nila na equality. Gusto po kasi nila ibalik yung mga mag-alay po sa mga gods. Sila Athena, sila Zeus, yan. Gusto po nila kasi galing Roman Emperor po sila. Next slide po. Eto po, sino po makakahula ng pangalan nito? Nasa next slide po Doon sa 4. Guess lang po, isa lang. Sino? Sino po ito? Diocletian, Maximian, Galerius, o Constantius? Constantius? Okay. Next slide po. Next slide. Yung picture po na yon na hindi po si Constantius. Siya po si Diocletian. Si Diocletian po ay isang Roman Emperor from 284 AD hanggang 305 AD. Ang pangalan niya po ay tongue twister. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus. Yan. Napakahirap. Buti na lang Charles Darwin yung pangalan ko no? At saka yung anak ko, Zildjian Kit, Zio Benisa, at saka Zimri Halil. Yan. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus persecuted the word of God. Ito po yung tinatawag na Diocletianic persecution. Ang ginawa po niya, kumuha po siya ng Bible, sinunog, at nagtayo ng monumento. Sinunog niya yung Bible, kinuha niya to, sinunog niya po ito, at ibinaon. Tapos dun sa pinagbaonan, meron po siyang itinayong monumento. Ang nakalagay po, Extincto Nomine Christianorium. Para po siyang spell. Extincto Nomine Christianorium. Para po tayo nasa Harry Potter, no? Ang ibig sabihin po nun, Christian is extinguished. Wala na po yung Christian. Grabe po siya mag-persecute.
at hindi niya po ni-recognize na ang Bible o ang Word of God is indestructible. Bakit po kaya? Apat po sila, Constantius, Maximian, Galerius, Diocletian. Apat po silang nag-persecute sa Word of God. Galerius and Diocletian, talagang gusto nilang yan. Talagang naglalaway sila na mag-persecute ng Kristiyano. Next slide po. Yan, ito na. Dito na po mangyayari yung sinasabi pong indestructible word. Bakit? Sino po ito? Bakit ano yung ganap niya? Hulaan po natin sa apat na emperor, sino po ito? Sino po ito? Ang pogi, no? Ito po guys, hindi po yun yung itsura. AI lang po yan. Binasi po yan dito. AI lang po yan. Sana ganda na lang yung yun. No? Pag in-AI kaya yung mukha ko, ano kaya ang itsura no? AI. Sino po ito kaya? Sa apat. Sabi nyo kanina si Constantius yung kanina, no? Si Diocletian po yun. Sino to? Sino to? Sino to? Wala? Father of Constantine, si Constantius. Next slide po. Si Constantine po, wala po siya nabanggit. Pero nandun po, si Constantius po ay tatay ni Constantine. Ito na po yung pag-usapan natin. Bakit indestructible yung Word of God? Ano po yung ginawa niya? Si Emperor Constantine, o Constantine the Great, na naghari po siya 306 AD to 337 AD. Ang pangalan niya po medyo madali lang bigkasin. Flavius Valerius Constantinus. Yan. Grabe naman mga pangalan yan. Ang ginawa po niya, ni-restore niya po yung Christian to full legal equality. Una po kasi, Roman Catholic po siya. Then, nag-full-fledged po siyang Christian. Kaya po, ang ginawa po niya, dahil pinipersecute po nila ng tatay niya, yung Kristiyano nila, nung apat, Maximian, Galerius, Diocletian, tsaka Constantius, ang ginawa po niya, binalik niya po sa full legal equality ang Christian. Kasi dinidiscriminate po tayo eh. Dinidiscriminate po yung mga Christian noon, pinapahirapan. At kinuha pa yung mga ari-arian na meron po tayo. Ng mga panahon na yon, ng mga gold, so kung ano man yung ari-arian nila. Sabi po dito, si Constantine daw po, binigay po yung full legal equality, ni-return po yung lahat ng property that has been confiscated during the persecution, and naglagay po siya ng proclamation, kasama po ni Emperor Licinius, na i-accept po yung Christian as a religion. Kaya po, makikita po natin, kung pine-persecute po tayo ng mga kapitbahay po natin, yan na si Hallelujah, Praise the Lord. Yan po yung madalas ko narinig ng bata ko. Ayan na, dadating na si Hallelujah, Praise the Lord. Yung Bible mo, nasa na? Yan, kapag po tayo pine-persecute ng mga kapitbahay natin, ng mga katrabaho natin, ng mga kakilala natin, o nanghihina po tayo, stick po tayo sa Word of God. Indestructible Word of God po yan. Kaya kailangan po natin siyang i-apply. Kasi hindi po yan nasisira. Sige, maghanap po kayo ng libro na pwede po natin gamitin. Marami po ako nabasa. Lahat po ng librong nabasa ko po, self-help lang po yun. Pag sinabing self-help, nakakatulong lang po sa akin pero hindi nakakapagpalago. Tutulungan ka lang yan, o ganito mag-business, kwentahin mo yung lalago yan, kailangan mo maghanap ng merong yung pinakabatang milyonary ngayon, gumagastos daw siya ng 100,000 per month to 200,000 per month. Gusto niya daw na gumastos ng 1M per month. Nakalimutan ko yun eh. Sino? Yan ba yan? Basta Pinoy yun eh. Bata pa siya eh. Di ba? Nagtuturo ng kung paano palaguin ang business. Talagang magaling. Pero business yung lalago. Dito sa binabasa natin, hindi lang po business. Hindi lang po physical health. Hindi lang po emotional yung makukuha po natin dito. This is our manual of life. Nag-agree po ba tayo? Manual of life? Basahin po natin.
kunin po natin yung salita ng Panginoon, dilihin natin. Pag sinabing dilihin, isip-isipin natin. Sabi po, nung ako po'y naghahanap ng trabaho, anong year ba ito? 2012. Sabi po sa akin kasi ng maghanap ka na ng trabaho, 6 na buwan ka nang nakatayin ka sa bahay. Hindi ka papalaguin yan. Kasi tumutulong pa po ako sa pagpapagawa ng bahay nila Ate Grace sa Sabi po, magtrabaho ka na. Hindi ka ba na sige po, magtatrabaho po ako. Araw-araw po, nandito po ako sa church. Ang verse na binabasa ko po is yung John 15 verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Lord, habang nagbubunot, Lord, sabi mo po, bigyan mo ako ng trabaho. Yung trabaho po na hindi matatama ng Sunday, yung hindi matatama ng ministry. Nag-stick lang po ako dito, kaya nandito po ngayon, may trabaho po ako. 11 years na po ako nagtatrabaho. Imagine po yun. Imagine po yun. Lord, yung business ko po, Lord, nangihina. Bigyan mo ako ng mga client na mabait, na hindi po maangal, nagtitip, yan. Naipagpipray po yan. Makapangyarihan po yung dila natin. Gamitin po natin ito. Hindi po ito display. Yan tulad po ng sinabi po ng ating pastor. Hindi po ito display. Gamitin po. Pag nangihina po tayo, natatamad na tayong prayer meeting, mag-pray, magbasa, pilitin natin, alalahanin po natin. Kung hindi man natin to pinapansin, pansinin natin yung conviction ng Panginoon sa atin. Magbasa ka naman. Kunti lang naman yan, mga 1 verse a day. 1 verse a day keeps the evil away. Tama ba? Kinuha ko lang yun sa doktor 1 apple a day keeps the doctor away. Diba? Totoo naman Agree po ba kayo? 1 verse lang po. Kahit 1 verse lang. Pag nabasa niyo po yun, highlightan niyo agad. Ako po ang gawain ko nito. Ito po kasi itong Bible ko, kaya ganyan po itsura niyan. 2008 pa po ito. Madalas din po itong display. Pero nung naisip ko po, kaya pala ako nagkakasakit, kaya pala ako nangihina, kaya pala mga agent ko ang tigas ng ulo. Hindi ako nagpipray, hindi ako nagbabasa. Nung nagbasa po ako, marami na pong bumapasok na CSAT. Oy, TL, CSAT. Ang galing. Hindi na ako absent. Yan po yung mga problema po ng mga leader Late, absent, hindi papasok. Yeah. TL, medyo masakit yung ko. Yung kalingkingan. Natapilok ako One time po, share ko lang po sa inyo, yung TL ko po na sobrang bait, nagkwenta po siya sa akin, hindi daw po papasok yung agent niya. Sabi niya, alam mo ba, may problema ko yung mga agent na hindi po mapasok Mayroon akong agent na sabi, TL, di ako papasok. Nandito ako sa taas ng bahay namin, hindi ako makababa. Bakit? Nakita ko lang multo Yan po, madalas po yan sa mga leader. Hindi po namin... Nakakatawa po mga isipin, pero again, ang gusto pong sabihin, maiiwasan po natin ang kahit anong pagsubok. Hindi maiiwasan, malalampasan po natin ang kahit anong pagsubok, kahit poverty man yan, family problem man yan, health problems man yan, o job problem man yan, friendship problems, o kahit ano pong problems yan, magbabasa lang po tayo. Kasi incorruptible po yung salita ng Panginoon. Next slide po. The Bible cannot decay or fade away, neither can it be destroyed. May kita po natin din. Si Diocletian po talagang sobrang, kung iisipin ko po yung description ng mukha niya, talagang gusto niya pong pahirapan ang mga Kristiyano noon. Pero yun po ay naibalik dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. May nag-preach kay Constantine. Yan. Kaya po, naibalik po ang salita ng Panginoon sa full equality. Next slide po. Dito na po tayo sa last.
The Bible is God's indispensable word. Verse 25, but the word of the Lord endures forever. It is the word that was preached to you. Pag sinabi pong indispensable, ito po ay absolute necessary. Ito po ay essential and all-important. Ibig sabihin po, kailangan. Sino po dito yung may ID? Kahit anong ID po. Company ID na lang. School ID. Makakapasok po ba kayo sa production floor pag walang ID? Pag walang badge na, walang tutut card na? Sa school, makakapasok ba kayo pag walang ID? Meron din. Kailangan ding may ID, di ba? Kaya nga po, no ID, no entry. Di ba? Di ba? Ganun din po ang salita ng Diyos. This is indispensable. Kailangan po natin yan. Katulad ng sinabi ko, kailangan po natin yan. Ang salita ng Diyos po ay buhay at mabisa. Kung gusto po nating pagpalain, kung gusto po tayo ay lumakas, lumago, lumalim sa Panginoon, basahin po natin ang Bible. Sa mga mag-asawa po na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, madalas din po kami yan ni Mrs. Bible lang po yung tagapamagitan po namin. Pag nagkukulang po pag nagkukulang po ng wisdom, Bible po ang kailangan. Kapag nagkakaroon ng di pagkakaintindihan sa friendship, Bible po ang kailangan. Sa trabaho, Bible din po ang kailangan. Next slide po. Meron po tayong tatlong dahilan, bakit po importante po yung gospel. Unang-una po, God provides church message. Pangalawa, Bible prescribes the method. May method po tayo. Kaya po yan importante. At yung gospel po, nagpo-produce po ng member tayo. Nagpo-produce po yan ng member. Okay? Next slide po. The gospel provide church message. Ano po ba yung message? Ito po yun, yung gospel. At ano po ba yung gospel? Si Jesus po ay nagliligtas. Yun lang po yung message. Yan lang po ang sasabi, oy, kapatid, God loves you. Bakit? Kasi kahit na di tayo kagandahan, mahal pa rin tayo ng Panginoon. The Bible teaches that Jesus saves. It also provides one villain. Pag sinabing villain, kaaway, ito po yung devil. At meron lamang po tayong isang hero, si Jesus Christ po yun. At ang hero po natin ay may message na siya po ay nagliligtas. Kaya nga po tayo ay napakapalad kasi hindi po tayo na-persecute tulad po ng mga sinuunang Christian. Hindi po natin naranasang maprito ng buhay sa kawali, na may mainit na mantika. Hindi po tayo nilagari sa loob ng isang troso. Hindi po tayo tinalian sa paa at sa kamay na magkabila na kabayo. Hindi po tayo nakaranas ng ganun. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil hindi po nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Napakasimple na nga po ng pinapagawa sa atin ng Panginoon. Read the Word of God every day. And have faith sa Panginoon. Next slide po. Meron daw po tayo, kung meron pong message na binibigay yung salita ng Diyos, meron naman po tayong method. Ito po yung preaching. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18, yan, pakilagay na lang po. 1 Corinthians 1:18. Basahin po natin sa English. English ang basahin natin. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Sa Tagalog po, pataas ang konti. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Yung mga hindi po naniniwala sa Diyos o hindi po tumanggap ng salita ng Diyos, kapag po nagpipreach, yung sinasabi daw po, ay, hindi naman importante yan eh.
Mas importante pa sa akin yung trabaho ko. Hindi importante yan. Wala naman ako makukuha dyan eh. Yun ang akala nila. Pero sa atin pong iniligtas, ang pagkamatay po ng Panginoong Yesus sa Kalbaryo ay kapangyarihan ng Diyos sa ating mga nailigtas. Kasi meron po tayong everlasting life. Meron po tayong love. Meron po tayong blessing. Diba? Next slide. Ang sabi naman sa 21, diretso natin sa 21. Meron ba 21 dyan? So, 21. So, 21. Ganun din po yung sinasabi. Dito na. Okay, baba mo pa ng konti. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Hindi po foolish preaching. Yung parang kamangmangan po dahil nagpipreach po tayo. Hindi po yun. Ito po ay by foolishness of preaching. Balik natin sa slide. Malimutan ko yung English eh. Not foolish preaching, but the foolishness of preaching, which is the proclamation of the saving message of the Lord Jesus Christ. Foolish preaching is different from foolishness of preaching. Pag foolish preaching po, yung wala pong kwentang pagpipreach. Pero yung foolishness, dahil sa pagpipreach or dahil sa pagsishare, yung po yung maganda. Kasi sinishare po natin yung balita, yung magandang balita, na ang Panginoon po, it is the proclamation of the saving message of the Lord Jesus Christ. Nagsisave po o nagliligtas po ang Panginoon. Yan po yung ating panghawakan. Kahangalan daw po yun sa iba, pero sa atin po, ito po ay karunungan, ito po ay kaligtasan. Yan po yung ibig pong sabihin. Next slide po. Pangatlo po, the gospel produces members. Wala pong salita, wala po tayo. Tandaan po natin yun. Okay? For you have been born again, not of the perishable seed, but imperishable, through the living and enduring Word of God. Ibig sabihin po ng pagiging born again, alive. Kaya po tayo nandito. Kasi buhay po tayo eh. Buhay po yung salita ng Diyos. Kaya dapat po siyang i-apply. Sabi po dito, the Bible is the seed of the Word of God. Kaya po, ang buto po, pag tinanim mo po yan sa lupa na mataba, diniligan, nilagyan ng abono, nilalagaan, yan po ay talagang mabubuhay. Hindi lang po siya mabubuhay kung yung buto po ay patay. Bawa na bulok o nilaga muna. Pero po ang buto na binhi, yung binhi, ito po'y buhay. Kaya po ang salita ng Diyos, ito po'y buhay at mabisa. Kaya po dapat po natin siyang i-apply. Next slide po. God's word is like a sword that cuts, sabi po ng Hebrews 4:12. Buhay yan eh. Nagkakat yan eh. Nasasaktan tayo eh. Kinakokorek tayo. Sabi po sa Jeremiah 20 verse 8 and 9, God's word is like fire that burns. Buhay po yan. Ang apoy po, nabubuhay po yan sa oxygen. Pag wala pong oxygen, wala pong apoy. Next po, ang salita ng Diyos ay katulad daw po ng hammer, yung martilyo na nagbe-break ng rocks, that breaks the rocks into pieces. Dinudurog niya po yung puso nating bato. Kaya pag may pinagpipray po tayo na mga kamag-anak natin, kapamilya na kailangan pong iligtas, gamitin po natin yung salita ng Diyos. It breaks down the rocks into pieces. Last po, ang salita ng Diyos ay katulad daw po ng tubig na, ano ba yung quenches ko, Jesse?
Quenches is pumapawi. Yan. Pinapawi ang uhaw. Katulad po, naalala niyo po yung kwento ng babae sa balon? Ito po yun. Ang uminom ng tubig na nanggagaling sa balon ay muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na aking ibinibigay ay hindi na muling mauuhaw kailanman. So God's Word, Jesus is a water, or is like water that quenches the thirst. Amen. Next slide po. Kaya nga po, tayo, sabi po dyan, you are a product of Word of God. Hindi po pwedeng hindi. May nag-pray sa inyo, may nag-visitation sa inyo, sa atin, may naglagay ng oras na manalangin para sa atin. Kaya, we are a product of the Word of God. Tandaan po natin ito. If we are born only once, we die twice. Tandaan po natin yan, ha? Kasi po, meron po tayong 3 parts. Body, soul, spirit. And sabi sa Genesis, nung likain ng tao, hiningahan po yan sa ilong ng breath of life. Kaya meron po tayong spirit. Kaya po, pag tayo ay pinanganak ng 1 beses lang, mamamatay po tayo ng 2 beses. At kapag pinanganak ka ng 1 beses, tapos namatay ka ng 2 beses, sana hindi ka na lang pinanganak. May isip po natin yun. Kasi po, meron po tayong tinatawag na first and second death. Yung first death, ito po yung pagkamatay ng katawan natin na agnas. Pangalawa po, sabi po sa Bible, yung second death po, lake of fire. Doon na po tayo, eternal death na po yun. Yung araw-araw po tayong uurin, maagnas po yung katawan natin, masusunog, mag-aamay asupre po tayo, masakit po yun. Napasok po ako ng kawali, tsaka ng mantika, sobrang sakit eh. Ito pa kayang isang habang panahon. Gusto po ba natin yan? Siyempre hindi, di ba? Sino bang gusto nang mamatay dun sa... Kaya po kailangan po nating i-apply ito. Ito i-apply po natin. Kasi po, ito po yung naghihintay po sa atin. Mapalad po tayo na narito kasi born again na po tayo. Di ba? Ulitin ko po, born again na po tayo. Kasi nandito po tayo eh. Kung hindi tayo born again, wala tayo dito. Kaya po, tandaan po natin, if we are born twice, 2 beses naman po tayong pinanganak, we only die once. Baliktad naman po. Yung first birth, ito po yung physical birth, yung birthday po natin, at yung second birth, ito po yung pagiging born again sa spirit. Now, which is yung po yung connection po natin sa Panginoon, yung ating walang hanggang connection sa Panginoon. Lastly po, next slide po. Yan, nalaman po natin. Ito na yung magiging tanong natin. What's next? Ano na po yung susunod? Hanggang dito na lang po ba yung Word of God? Hanggang dito na lang po ba yung message? Ito po yung iiwan ko po sa bawat isa sa ating pong mga kapatid na ipinamamanhik po ng Panginoon na tayo po ay magbasa at least once a day po. Kasi po, sabi nga doon, 2 beses araw at gabi. Pero dahil hindi pa tayo sanay, to make it a habit, kailangan po natin gawin 21 days, 21 times para maging habit po natin ang tuloy-tuloy. Okay? Na 1 verse a day. Lord, sabi mo sa iyong salita, huwag kaming mabalisa patungkol sa anumang bahay, sa halip ay hingin namin ang aming mga pangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Lord, salamat po. Kasi meron na po kaming almusal, meron na po kaming tanghalian at saka hapunan. Salamat po. Tapos yun, diretso na ulit. Makikita po natin, just try this just 1 week or kung kaya po natin ng 1 month, try lang po natin. And I can assure you po na malaki ang ibibigay ng Diyos sa atin. Pagbabasa lang po yan pagbabasa lang po. Kaya po, inuulit ko po, sa pinag-aralan po natin, natutunan po natin na ang salita po ng Panginoon ay incontestable. Wala pong makakatalo dyan. Wala pong mali. Incorruptible. Wala pong bahid na batik ang salita ng Panginoon. Perfect po yan. Kaya po tayo ay
kailangan po nating i-apply. Pangatlo po, indestructible po ang God's Word. Kung ano po yung word po niya noon, word niya po yan ngayon, at word niya po yan magpakailanman. And lastly po, indispensable ang word ng Panginoon. Ito po yung kailangan natin. Tulad ng ID, kapag naghanap po tayo, o pag nag-apply po tayo ng trabaho, kailangan po ng ID. Kailangan po yan. Pag nakuha po tayo ng pensyon or ng benefit, kailangan po ng ID. Pag tayo po ina-aksidente, ang una pong hinahanap, identification. Kailangan po natin. Ito po yung identification natin. Ito po yung kailangan. Kaya po, iniiwan ko po sa inyo yung tanong na, what's next? Yan po, tandaan po natin. Ano po yung gagawin natin? Huwag naman po na hanggang dito lang po yung salita ng Diyos. I-apply po natin yan. Tayo pong lahat ay yumuko. Diyos naming Ama, napakaganda po ng iyong mensahe ngayon pong umaga. Tunay, Panginoon, na hindi po nagmamaliw ang iyong salita. Hindi po nagkukulang. Ito po'y perfect. Kung paano ito po'y perfect, tulungan mo kami, Panginoon, na maging banal ayon po sa iyong salita. Kami man po ay nanghihina, kami po ay hindi po malakas. Napapagod kami, Panginoon. Nabubugnot, naiinis. Pero Lord, during those times, we want to make sure, Panginoon, na lagi mo pong ipaalala sa amin ang iyong salita, Panginoon. This is incontestable. This is incorruptible. This is indestructible. And this is indispensable. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na lagi po naming dilihin ang iyong salita. Kung papaanong ito po ang manual po namin, pagkain po namin araw-araw, ito po ay maging kagamit-gamit po sa amin. Maraming salamat po. Tulungan mo kami, O Diyos, na ito po ay maging habit namin dahil alam po namin na ito po ay importanteng i-apply. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong papuri, sa iyong pagdakila, ang pagsamad pagkilala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.